Pagkatapos mong mag-donate ng bone marrow sa iyong ama, ay lalong lumala ang iyong kalagayan. Nanganganib na ang iyong kalusugan. Nagsisi ka ba? Hindi ako nagsisisi. Wala na akong ina. Hindi na pwedeng wala si Papa. Birthday ni Papa ngayon. Ibibigay ko sa kanya itong drawing. Magugustuhan niya siguro ito. Naglaro kami ng egg party kahapon. Nakalimutan ko ang birthday ni Papa. Ang ganda ng timing ng drawing na ito. At Rui, huwag. Ito ang regalo ko kay Papa. Papa, sumusunod ka sa apelyido ng nanay mo, Kiao. Hindi naman Lu ang apelyido mo. Anong karapatan mong tawagin akong Papa? Gusto ko lang. Masulyapan ulit si Papa. Hindi kita agawan. Hueyu. Ngayon, pero ang una mong kaarawan, matapos gumaling sa sakit, dapat nating ipagdiwang ng gusto. Salamat kay Rui na nagbigay sa akin ng bone marrow. Ito ay espesyal kong ginawa para sa kanya, na hairpin. Yaw, wag mo akong saktan. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ang mga alahas na binigay sa akin ni Papa, pati na ang aking baon, pati na rin itong painting. Sa iyo, lahat sa iyo. Rui. Anong nangyari? Tumayo ka na. Malamig ang sahig, baka magkasakit ka. Hay naku, Kiao Yaw. Inaaway mo na naman ako. Apo kong babae. Lola, wag mong sisihin si Bunso. Ako mismo ang may kasalanan. Nadulas lang ako. Hindi kami bulag. Ang nanay niya, noong araw, umaasa sa pagpapanggap. Ang taong nagligtas ng buhay ni Huenyu ay pumasok na sa pintuan ng aming pamilya Lu. Ang ganitong uri ng babae, makakapag-anak kaya ng mabubuting bagay, nagpapanggap na nagligtas ng buhay. Hindi, ang nanay ko, hindi siya magpapanggap. Sapat na, sapat na. Ngayon ang kaarawan ko. Ayokong makita ka. Umalis ka na. Yaw, umalis ka na muna. Huwag mo nang paawayin si Papa. Alam ko na. Tatay, maligayang kaarawan sa iyo. Bahay. Teka lang. Tita, hindi ka man lang nagpaalam tapos uwi ka na lang. Baka naman, magnanakaw ka. Abiso ng malubhang karamdaman. Pagdalaw. Yiyaw. Anong nangyari sa iyo, tatay? Mayroon akong malubhang sakit. Sabi ng doktor, maikli na lang ang panahon ko. Sabihin mo kay tatay, anong nangyari sa iyo? Ang gaan naman ng pakiramdam niya. Ano kayang sakit ang meron siya? 8. Bakit ka nagsisinungaling? Tiyak na dahil nanakaw niya ang isang bagay, kaya niya ginagawa to para mailihis ang atensyon. Di ba? Nakatago sa loob ng sombrero. Huwag mong hawakan ang sombrero ko. Mukhang mayroon nga sa loob ng sombrero. Bilisan mo, kunin mo na. Tay, pag-ibig ko po sa inyo. Talagang bawal hawakan ang sombrero. Paano ka dati tinuruan ni Papa? Pag mali, aminin mo. Iyon nga. Kunin mo na agad. Kiao, sinadya mo ba kaming pagtawanan ng lahat? Hindi po. Ako, lamang, ang nagbigay ng bone marrow kay Papa noon. Kaya sumasama ang pakiramdam ko. Ano nang sabi mo? Maliwanag naman na ako, ang nagbigay ng bone marrow kay Papa. Ang aming si Rui ay masunurin at maabilidad ay mayroon ding 10 milyon na mga tagahanga na batang artista. Ang stock ng Lucia Group ay tumaas dahil sa kanya. Ngunit ang aming maliit na anting-anting. Ikaw. Bastos. Pangit. Alam ko na para makuha mo ang pagmamahal ng tatay mo. Pero ang kasinungalingang ito, hindi natin dapat gawin. Bakit niyo? Ako'y hindi pinaniniwalaan. Ako lang, ang sapat na. Kiao. Bakit puro kasinungalingan na ang sinasabi mo ngayon? Paano ka mamahalin ni Papa? Simula ngayon, umalis ka na sa bahay ng mga Lu. Wala akong anak na tulad mo. Yiyaw. Papa, huwag ka nang magalit. Ito ay espesyal kong iginuhit para sa iyo. Maligayang kaarawan. Rui, ikaw ang pinakamamahal na kayamanan ni Papa. Aking anak.
Mahal na mahal ka ng papa magpakailanman. Wala na akong mama. Hindi na ako pwedeng walang ama. Kung may susunod na buhay pa, hindi na kita ipapakilala bilang ama. Pagkatapos mong i-donate sa iyong ama, ang bone marrow, lumala na ang kalusugan mo. Nagsisisi ka ba? Paraiso na ba ito? Hiyaw Hiyaw, ikaw nasalot ka. Malusog naman ang katawan ni Huayu. Pero simula nang ibalik ka namin, nagkaroon siya ng leukemia. Nanay, huwag kang mag-alala. Lahat kami sa pamilyang Blue ay nagpa-type matching ng bone marrow. Kung mayroong tugma, agad na isasagawa ang bone marrow transplant. Magiging maayos din ang lahat. Type matching. Bone marrow transplant. Hindi ba ito nangyari noong nakaraang taon? Parang ay buhay na ulit. Hiyaw Hiyaw, ano ba nang ginagawa mo? Nang iinis ka ba? Bago siya mamatay, sinabi sa akin ni Luruy, ang nanay ko, ang tunay na pag-ibig ng tatay ko. Kung alam lang sana ni tatay, magsisisi kaya siya. Sana nga ay magtugma ang buto sa akin. Ganito, maliligtas ko na si Papa. Mabuti naman, at bunso, naniniwala ako na ganyan din ang iniisip mo. Ako, hindi, sana, maging. Ano ang sinasabi mo? Basta si Luruy lang naman ang gusto mo. Kung may kailangan ka, sa kanya ka na lang lumapit. Sino ba ang hindi magugustuhan si Ruiru? Ruiru, matalino. At maganda pa. Magaling kumanta at sumayaw. Basta mag-post lang siya ng video, libo-libo agad ang likes. May mga direktor pa nga na nag-aaya sa kanya para sa pelikula. Ikaw, ano ang meron ka? Ako, mas magaling ako sa kanya. Alam kong ayaw mo sa akin. Pero huwag mong sisihin si Papa. Walang magulang sa mundo na hindi nagmamahal sa kanilang anak. Tinuruan din tayo ng guro na dapat maging masunurin. Masyado lang mahigpit si Papa sa iyo. Nang kaunti, ikaw, hindi nag-isip ng mabuti kung ano ang nagpagalit sa kanya. Ikaw nga naman. Hiyaw Hiyaw, tinuruan ako ng guro ko na huwag manakit ng tao. Pero tinuruan din niya ako na huwag magpaapi. Hiyaw Hiyaw, paano mo nagawang saktan si Ruiru? Ngayon na, agad kang lumuhod. Sa harapan ko, hindi ako luluhod. Hindi ako luluhod. Papatayin kita. Huwag kang lalapit. Kung hindi, ito, ihagis ko sa'yo. Hiyaw Hiyaw. Maglakas loob kang saktan ang iyong tiyahin, ha? Maniwala ka sa akin. Paalisin kita. Aalis na ako. Basta't itong bahay na ito, ayoko na ring manatili. Hindi natin hahayaang umalis ang kapatid ko. Kung sakaling magtugma ang kanyang bone marrow, kailangan natin siyang magpagaling sa tatay. Kailangan natin siya ang magligtas sa tatay. Ang pamilya natin, ang dami nating tao, siguradong mayroong magiging tugma. Hindi na talaga natin siya kailangan. Umalis ka na, magmadali ka. Sa wakas, naunawaan ko na. Sa mundong ito, ako lang pala ang batang hindi mahal ng tatay. Yaw! Muling mabuhay. Dapat ko lang maging maganda at presentable, masaya at kontento. Ang mga nawala sa akin ay kukunin ko ulit. Matagal na akong hindi nakakabalik sa diary ng aking ina. Sana ay hindi na ito ninakaw. Yaoyaw, balang araw marahil, makikita mo sa diary na ito ang lahat ng nangyari sa pagitan ni na mama at papa. Lahat ng bagay. Nang hiwalayan ko ang papa mo. Alam kong mali ang pagkakakilala niya sa akin. Pero hindi ko sinabi sa kanya ang tunay na si Small Cap. Nanay, naiintindihan ko na. Okay, ang eksena ay tungkol sa isang batang hindi mahal ng kanyang ama. At sa huli ay namatay ng trahedya. Ang hanap ng grupo ng hayuan ay mga batang babae na 8 tandang bawas 1 0 taong gulang sa buong bansa. Nanay, huwag mo akong iwanan. Pakiusap, huwag mo akong iwanan. Sanlibutan. Sa tulong ng seryeng ito, si Luruy ay opisyal nang pumasok sa industriya ng entertainment at kumita ng maraming pera. Kung mapili kaya ako,
magkakaroon na ako ng pera para sa sarili ko. Xiao Yao, saan mo ba gusto pumunta? Tita, ngayon ay araw ng prinsesa. Ang huli na araw ng palabas na ito. Audition. Gusto kong subukan. Ikaw? Sa palagay mo ba'y kaya mo? Ang kapal ng mukha mo. Literal translation, pala ka na gustong kumain ng swan. Gusto ko lang naman subukan. Huwag mong isipin yan. Ang pamilya namin, ang mga Lu, hindi mo kayang kontrolin. Lumabas at mapahiya, masisira ang pangalan ko. Tita, buksan mo po ang pinto. Tita! Salamat po. Mabuti, napakabuti. Parang totoo. Sakop, sa buong bansa, ito ay isang napakatotoo na pagtuturo ng mga ahente. Sakop, sa buong bansa, mga ahente na matyaga at kayang magtiis. Yixen, maganda yan. Ayos, mukha, walang emosyon sa mga mata. Iyan ba ang maituturing yung maganda? Kaya naman pala ang industriya ng pelikula. Ang sama naman ng ekonomiya. Binibining few. Ito po si mula sa kumpanyang Lu. Ang prinsesa, hindi natin kayang salungatin. 3 taon lang naman akong wala sa bansa. Ang liit na Lu Corp ay nangangahas na tawagin ang sarili na isang grupo. Ako ba, si Fu Cutie ay hindi kaya? Nabuhatin ang espada? Mayroon pa bang mga eksena na susubukan? Wala na. Ang lahat ng mga eksena na susubukan ay producer ng Liwi Films. Producer, pwede ko bang subukan? Ikaw? Xiao Yao, alam kong gusto mong makipag kompetensya sa akin. Pero huwag ka nang magsayang pa ng lakas. Ang papel na ito ay akin. Hanggat hindi pa ito na ibibigay, may pag-asa pa rin. Ano ang pangalan mo? Magandang araw po, tita. Si Xiao Yao po ang pangalan ko. Simulan na natin. Mga kondisyon para sa pagpili, mahilig sa pag-arte, matyaga, at kayang magtiis. Ate, paano na ito? Huwag kang mag-alala. Si Xiao Yao, isang batang babae na kahit maikling video ay, yung mga hindi pa nakakapag-shoot, hindi mo pa rin siya kaya talunin. Rui, yung mga fans mo, inaasahan ka pa rin. Sa iyong live stream, di ba? Naiintindihan ko na. Hello sa inyong lahat. Panonoodin natin ngayon ang aking kapatid na babae. Ito ang unang beses niya sa entablado. Sana po ay, pagpasensyahan ninyo siya. Tatay, mayroon akong malubhang sakit. Sabi ng doktor, kaunti na lang ang natitirang buhay ko. Xiao Yao, sinadya mo bang ipakita sa amin ang pang-uyam? Sumusunod ka sa apelyido ng iyong ina, Xiao. Hindi Lu. Anong karapatan mong tawagin akong tatay? Xiao Yao, ikaw na sumpa sa buhay ko. Bakit puro kasinungalingan na ang sinasabi mo? Paano kita mamahalin? Simula ngayon, umalis ka na sa bahay namin. Wala akong anak na tulad mo. Kung may susunod na buhay, ayoko nang maging anak mo. Director. Isang scarf at matamis na dalaga, batang artista. Mula pagkabata ay palabiro na ako, naging fan na ako. Paano niya kaya nagawa iyon ng ganoon kagaling? Mga guro, natapos ko na po ang pag-arte. Ako po, pwede na po ba? Producer, pwede na po, producer. Ang galing-galing, yung huling tingin mo. Napaiyak ako sa eksena gamit ang drone. Salamat. Ipinapahayag ko, ikaw ang best actress. Ikaw ang aking. Xiao Yao. Binabati kita, ikaw ang gaganap na bidang babae sa seryeng ito. Ikaw? Totoo ba? Ako nga talaga? Totoo ba? Ako nga talaga? Wala nang iba kundi ikaw. Anim. Bakit? Bakit siya? Rui, huwag mo siyang tawagin. Ang taong ito ay mula sa Fuchsia Group. Hindi natin kaya ang laban sa kanila. Pero nakapagdesisyon na siya. Si Xiao Yao ang gaganap na bidang babae. Ang pagpili ng bidang babae ay hindi pa naman naianunsyo. Lahat ay may pag-asang magbago pa. Tara na, balikan mo ang iyong ama. Ren, tita, may isa pa po akong sasabihin. Ano iyon? Nakadiscover po kasi ako kamakailan ng isang diary ng ina ni Xiao Yao. May isang notebook po siya. Dapat nating sunugin ito agad. Kung hindi, huwag kang mag-alala. Ngayon, puntahan mo ang iyong tatay. Ako naman, hahanap ng diary.
Kiao Yao, nasaan ang iyong mga magulang? Kailangan pumirma sa kontrata. Kailangan ang kanilang pirma. Ang nanay ko ay pumanaw na, namatay na, tungkol naman sa tatay ko. Sa tingin ko, para sa akin ay Kuya, alam ko na sa puso mo, siya lang ang iyong iniibig, si Xiaoyu. Kaya't siya lang din ang iyong inaalagaan, si Ruirui. Maaari mong ibahin ang pagtrato mo sa kanila. Pero si Yaoyao, kahit papaano, ay anak mo rin. Talaga bang, iiwanan mo na talaga siya? Bahala na, tatanungin ko na lang. Butler, nag-contact ba sa iyo si Yaoyao? Sa pagsagot po sa tanong ni Young Master Huixing, wala po. Sertipiko, hindi ba ito imbakan? Ang sertipiko ni Yaoyao, bakit dito nakadikit? Dahil, ito na nga ang silid tulugan ni Senyorita Yaoyao, silid tulugan. Paano naman kaya, hindi ba nasa, itaas ang kwarto niya? Hindi ba nasa, itaas ang kwarto niya? Ginoo Lu, nakalimutan mo na ba? Sabi ni Binibining Ruirui, si Binibining Yaoyao, ay ang lakas ng hilig kapag natutulog. Ipapatulog mo na lang si Senyorita Yaoyao sa pinakamalayong silid. Ako pala iyon. Parangal. Ano ito? Simula nang magkaroon si Ginoong Lu ng leukemia, gabi-gabi ay si Senyorita Yaoyao. Nanalangin ako sa Diyos, dudulog ako. Pagpalain nawa kayo. Narinig ko raw na ang mga papel na crane ay sumisimbolo ng pagpapala, kaya gumawa ako ng marami. Mga anghel na nadadaanan ko. Mga anghel na babae at lalaki. Pakisuyong pakiusap. Pangalagaan ninyo ang aking ama para maging ligtas siya. At malusog. Maaari akong pumalit sa aking ama, kung sakaling siya ay magkasakit. Sulat ito ni Yaoyao. Ang ganda. Binibining Yaoyao, hindi lang maganda ang sulat kamay. Maganda rin ang pagpipinta niya. Ang galing ng estilo ng pagpipinta niya. Kaninong guro siya nag-aaral? Sabi ng matandang ginang, maraming masamang ugali si Senyorita Yaoyao. Dapat munang matuto ng disiplina. Lahat ng ito ay natutunan ni Senyorita Yaoyao mag-isa. Mag-isa. Natutunan din ni Senyorita Yaoyao mag-isa ang pagkanta, pagsasayaw at paglalaro ng chess. Napakaganda ng kanyang mga marka. Lahat ng pagsusulit ay perfect score. Hindi ko naman pala siya kilala. Hindi ito ang oras para pag-usapan yan. Dapat nating mahanap si Yaoyao agad. Hanapin si Yaoyao. Gang Elu, may paparating na sasakyan sa labas. Si Ines Yaoyao ata iyon. Umuwi ka na. Mabuti naman at nakauwi ka na. Kuya, mula ngayon dapat maging mabuti ka na. Kay Yaoyao, mag-ama mag-anak, walang samaan ng loob na hindi mapapatawad. Magtatampo pa ba siya sa akin? Direktor Lu, may masamang nangyari. Ano po iyon? Si Yao ba? Hindi po. Ang resulta po ng pagsusuri ng inyong bone marrow ay lumabas na po. Sa 28 katao sa pamilyang Lu, wala pong tugma ang bone marrow sa inyo. Si Senyorita Yao lang, ang pinakaangkop. Ano ang sabi mo? Ano ang sabi mo? Tapos ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at hanapin mo siya. Tatay. Tatay. Ruirui. Ruirui, anong nangyari sa iyo? Bakit ka umiiyak ng ganyan kalala? Habang naglalakad tayo, sabihin mo na, mahalaga ang pagsundo kay Yaoyao, ano? Susunduin ko si Yaoyao. Umatras din pala ang tatay ko. May importante akong gagawin, Papa. Mauuna na ako. Kahit anong laki pa ng problema, wala pa rin kasing halaga si Ruirui. Sabihan mo si Papa, kung sino ang nang-api sa iyo. Papa, si Yaoyao. Ninakaw niya ang prinsesa, ang bidang babae. Ano ang sinabi mo? Paano niya nagawang gawin iyon? Isang batang babae, ang kanyang pag-iyak sa eksena ay naging viral. Sa iba't ibang platform, siya ay umani ng 50,000 na tagahanga. Ang baby na hinahanap ng lahat sa buong internet. Kuya, si Yaoyao ba yan? Si Yaoyao nga ito. Ang cute na batang ito. Pambansang ipinagkaloob ba to? O kailangan pang pumila para makuha? Ang galing umarte ni Yaoyao. Ang galing naman. Hindi naman ito pag-arte. Ito mismo ang totoong damdamin niya. Pero ang karakter na ito ay akin naman talaga. Desisyon yan ng direktor. Lurui, talunin ka, tanggapin mo na lang. Lu Huixing. Kung patas naman talaga ang laban, matatanggap ko naman yon. Pero, bago ang audition, ginamit ni Yaoyao ang pagkamatay ng nanay ko. Ginagalit mo ako. Kuya, imposible kay Yaoyao na gawin ang ganyang bagay. Huwag ka nang magtanggol pa kay Yaoyao.
Para sa kanya, hindi siya kasing ganda ni Rui Rui kahit isang hibla ng buhok. Ang aking mahal, ang aking kailangang protektahan, ang itinuturing kong buhay ko, kami lang ni Little Cap, mga anak. Kuya, pagsisisihan mo ito, hindi ko pagsisisihan ito. Sisisihin, kung hindi siya, anak ng isang mahirap na pamilya. Rui Rui, huwag kang mag-alala, tatay. Hindi hahayaan ang sinuman na agawin ang iyong mga gamit. Alaynan. Layo-layo ka sa akin, bata. Kinaiinisan ko ang mga bata. Naiintindihan ko, ikaw ang pipiliin kong bida, dahil lang sa husay mo umarte. Ako ang namuhunan sa pelikulang ito. Umaasa ako sa magandang resulta at kita. Double Annie. Iyon lang. Okay. At saka, ang mga bagay na gusto ko, dapat kong protektahan ang sarili ko. Hindi ko kailangan ang mga taong walang kakayahan. Mas lalo kong kinaiinisan ang mga taong cute. Mayroon akong isang kaibigan, na 10 taon ko nang kilala, dahil sa pagiging uto-uto niya sa pag-ibig. Iniwan ko na siya. Hindi na kami muling nagkita. Maraming kuya at ate, at tito at tita, lolo at lola, nasa harap ng telebisyon at naghihintay. Sa iyo, magsalita ka naman. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kiao Yao. 8 taong gulang na po ako. Ipinapahayag ko, si Kiao Yao ang gaganap. Ikaw ang aking prinsesa, sa pelikulang ito bilang bida. Ako ang tatay ni Kiao Yao. Hindi ako pumapayag. Ako ang tatay ni Kiao Yao. Hindi ako pumapayag. Director Lu. Si Director Lu rin ang tatay ni Yao Yao. Madali na ito. Halika, Yao Yao. Umuwi na tayo sa bahay. Tatay, susunduin mo talaga ako. Pauwi na ba tayo? Nga. Tay, susunduin ka. Hindi naniniwala sa iyo ang tatay. Sinadyang inaway si Rui Rui. Sa susunod, tuturuan kita mismo ni tatay. Ituturo ko sa iyo ang tama at mali. Mula pagkabata pa ay inaasam-asam ko na. Mahalikan ako ni Papa. Yakapin ako. Pagkatapos mawala si Mama, nanatili ako sa madilim na bahay. Doon ko unang nakita si Papa. Hindi ko inaasahan. Ayaw ako ng tatay ko. Pati ang pamilya ng tatay ko. Ayaw din nila ako. Tay, mali si Rui Rui. Kasalanan ni Rui Rui lahat. Hindi. Yiyao, bakit mo lagi inihahambing sa kanya si Rui Rui? Magkaiba naman kayo. Nga, magkaiba talaga kami. Mula nang ipanganak siya, wala pang isang araw, na hindi kanya iniwan, inaalagaan mo ako. Pinaglalambing mo ako. At ako, ay hindi naman karapat-dapat sa iyo, kahit kaunting pagmamahal. Yao Yao, ang tatay mo, hindi iyan ang ibig niyang sabihin. Iyan ang ibig niyang sabihin. Hindi nga. Siya pumunta rito para sunduin ako pauwi. Di ba? Tama. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ay para mapagtanto mo na dapat mong sumuko ang pwesto ng pangunahing tauhan. Ibalik mo ang pwesto kay Rui Rui. Ibalik mo sa kanya. Ito ay pinaghirapan ko at nakuha ko. Kailan pa ito naging kanya? Yao Yao, isa lamang itong papel. Sa kasikatan mo ngayon, marami pang oportunidad. Ang papel na ito, ibigay mo na lang kay Rui. Okay lang ba? Isang beses ko nang isinakripisyo. Gagawin ko ulit ito sa ikalawang pagkakataon. Dito, wag mo na akong kumbinsihin. Hindi ako papayag. Kiao Yao. Parang hindi mo pa naririnig ang sinabi ko. Ulitin ko ulit sa iyo. Kapag kusang isuko mo lang ang posisyon na bida, sinisiguro ko sa iyo, babalik ka sa pamilyang Lu at makakakuha ka ng parehong pagtrato kay Rui Rui. Pero sasabihin ko sa iyo, isang beses lang ang oportunidad na ito. Ikaw ay isang matalinong bata. Ang pamilyang Lu at ang papel na ito, dalawa ang pagpipilian. Alam mo na kung alin ang pipiliin mo, di ba? Ang batang ito sa pamilya Lu, ano kaya ang buhay niya roon? Papa, isa na akong sikat na batang artista ngayon, kaya makakapagbigay ako ng malaking pakinabang sa pamilya Lu. Magiging pinagmamalaki mo ako. Kailangan mo lang ipadala si Rui sa kanyang lola para alagaan. Susundin ko ang sasabihin mo. Ikaw ay isang negosyante. Sa pagitan ng isang anak na may talento at ng isang anak na ang alam lang, ay humingi ng tulong sa iyo. Isa lang sa dalawa ang pipiliin mo. Alam mo na kung ano ang pipiliin mo, di ba? Yiyao, tama ka naman sa isang bagay na sinabi mo. Ayaw sa'yo ng tatay ko. Wala kang kinalaman doon.
Mahal na mahal ko si Rui Rui, sobra-sobra. Hindi naman dahil sa kanya. Napakahusay ng ginawa mo, kundi dahil sa kanyang ina, ang pinakamamahal kong babae, sa buong buhay ko. Ang babaeng pinakamamahal ko. Yaw yaw. Huwag mong inisin ang iyong ama, at huwag mo ring hayaang magsisi ka. Mabuti ba? Kung ang magsisisi siya. Tatay, huwag na. Ayaw na ni Rui ang papel na ito. Ayaw na ni Rui ang papel na ito. Basta patay na si mama. Kahit anong pagsusumikap ko, hindi na niya makikita. Namimiss ko si mama. O siya, Rui Rui. Makikita ka niya. Sumagot ka ng maayos. Secretary Zhang, sundin mo ang utos ko. Simulan na natin. Kuya, nababaliw ka na. Si Yao Yao ay anak mo. Tatay, natatakot po ako. Huwag kang matakot, Rui Rui. Nandito si tatay. Tatay, poprotektahan kita. Ano? Si Xiao Yao pala ay nang aapi. Sa mga kaklase at sa ate, ang kanyang mga marka sa pag-aaral ay talagang hindi pumasa. Ang audition na ito ay talaga namang isang pagpapalaki ng kapital. Hindi kaya, kakapang-fan ko lang sa bata eh. Nasira na agad ang reputasyon. Boycott. Umalis ka na. Ang yabang naman ni Emelu, ganyan ba ang pakikitungo mo sa anak mo? Kung ayaw mo palang magkaanak, bakit ka pa nagkaanak? Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Problema ito ng pamilya namin. Magandang araw sa inyong lahat, ako po ang tatay ni Xiao Yao. Ako ay responsableng magsabi sa inyo. Ang kanyang ina ay isang matakaw na maliit na mahal. Sinisira siya ng kanyang ina simula't bata pa, nang aapi siya ng mga kaklase sa paaralan, at nang aapi rin kay Rui Rui sa bahay. Inabusuhan pa nga niya ang kanyang mga nakatatanda. Ang isang taong tulad niya, ay hindi karapat-dapat na gumanap bilang isang masayang prinsesa. Ang lahat ng mga bagay na ito, alin sa mga ito ang nakapanghinawa sa iyo? Naniniwala ka lang sa iyong nakikita at naririnig. Kaya pala iniwan ka ng nanay mo. Huwag mo nang banggitin ang nanay mo sa akin. Nasusuka ako kapag binabanggit siya. Paano niya nagawang magpanggap na siya ang babaeng mahal ko? At nagkaanak pa kayo? Siya nga ang dating buhay ko. Pero malinaw naman, ikaw ang sumira sa buhay ng nanay ko. Naku, ang diary. Ito ang diary ng nanay ko. Enero 5, 1977. Nakilala ko ang isang bagong kaibigan. Tinawag siyang Kuya Puding. Mayo 20, 1977. Naglaro ako kay Kuya Puding. Hunyo 8, 1977. Ngayon ay kasama ko si Kuya Puding. May sakit si Kuya Puding. Nagtitiklop ako ng 100 origami crane. Iningatan ako ni Kuya Puding. Ang talino naman ni Kuya Puding. Pakakasalan kita paglaki ko. Taong 1979. Kuya Puding, magkikita pa kaya tayo ulit? Si Mama. Ang tunay na si Little Cap. Ano ang sinasabi mo? Ang nanay mo ay isang maliit na takip ng bote. Paano nangyari iyon? Sa diary na ito. Paano naman napunta rito? Ang mga alaala ko noong bata pa ako. Na napakadetalyado. Maaari kayang. Ang nanay ni Yao Yao. Ito lang pala ang maliit na takip. Impossible. Impossible ito. Ang una kong natutunan noong bata pa ako ay ang pangalang Lu Weiyu. Ang tatlong karakter na ito, isang-isa. Itinuro lahat ng nanay ko. Ang daming salita sa diary na hindi ko maintindihan. Pero natuklasan ko na sa bawat pahina ay nandyan ang pangalang Lu Weiyu. Ang tatlong titik na ito. Tatay, huwag kang magpapadaya sa kanya. Siya ang pinakamagaling magsinungaling. Nakalimutan mo na ba? Hindi naman siguro palaging pagsisinungaling ang mga taong ipinadala noon para mag-imbestiga. Maaasahan nga ba talaga? Sa tingin ko man lang. Ang nanay ni Yao Yao, hindi naman masamang tao. Ang nanay ko ang pinakamagandang tao sa buong mundo. Ang pinakamabuti, hindi niya kayo sinaktan. Kahit kailan. Tama. Nakasulat dito. Ang lahat ng nangyari sa akin noong bata pa ako. Eksakto.
Ang maliit na takip lang, ang nakakaalam ng detalyeng ito. Kaya pala noong una pa. Mali ang akala ko. Ang dapat kong bayaran ang aking anak ay si Yao Yao. Ang dapat kong bayaran ay ang aking anak na babae, si Yao Yao. Yao Yao. Ako, ang tatay mo, ay humihingi ng tawad sa iyo. Nagkamali ako sa iyo, anak. Yao Yao. Nagkamali ako sa iyo, anak. Pero, hindi na kita mamahalin, papa. Hindi na kita mamahalin, papa. Alam na ito ni mama noon pa. Nagkamali siya ng akala, pero hindi niya ito inipaliwanag. Pwede mong tingnan ang huling pahina. Kuya, ayos ka lang ba? Kasi iniisip ni mama, kung ang gusto mo lang, ay maliit na takip lang, sino man ay kayang magpanggap. Para bang, hindi dahil sa aking kahusayan, mo ako nagustuhan. Ganoon kalaking pagmamahal, mas gugustuhin ko pang wala na. Yao Yao. Hindi pa ako nagnegatibo 18. Maraming bagay, ang kailangan ng pirma mo. Kaya kailangan ko pa rin ang tulong mo. Kung ayaw mo akong makita, maaari ko itong ipadala sa iyo sa pamamagitan ng koreo. Ipapadala ko sa iyo, at saka mo na lang ibalik sa akin. Okay na iyon. Tungkol naman sa matrikula, at sa pagkain at tirahan, kalusugan, at mga gastusin sa pangangalagang pangkalusugan at iba pa, hindi ako gagastos ng kahit isang sentimo mo. Kung kailangan mo ng suporta, ibibigay ko sa iyo ang pinakamababang halaga, na naaayon sa pamantayan. Yao Yao, wag mo nang. Inising pa si Papa. Hindi mo ba nakita na halos magsuka na si Papa? Tatay, nagsisi ka na ba? Hindi ba? Yao Yao, tatay. Huiyu, wag kang magpadaya kay Yao Yao. Huiyu, wag kang magpapadaya kay Yao Yao. Bakit ka na pa rito? Kung hindi pa ako dumating, Rui ay mapapahamak na dahil sa inyo. Kayo, niloloko ka niya. Niloloko. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil lang ba sa diary na ito? Akala mo na si Rui. At ang nanay ni Rui ay niloloko ka? Kaya mo na pagpasiyahang si Yao Yao na iyon? Ang talino mo naman. Sa buong buhay mo. Pero sa bagay na yung takip ng bote, bakit naging ganito kakatanga? Ipaliwanag mo ng maayos. Ang diary na ito. Ano ang ibig sabihin nito? Ang nangyari sa iyo at kay Xiao Pinggan ay matagal nang kumalat. Sa pamilya namin, ang mga Lu, sino ba ang hindi nakakaalam? Ang nanay ni Yao Yao ay gumawa ng peking kwento mula sa mga dinig niya at ginawang diary. Ikaw naman pala, niloloko pala niya ako. Sabi mo, ang nakasulat sa diary na ito ay pawang kasinungalingan. Paano naman kaya nangyari iyon? Ang mga nakasulat sa diary na ito, bawat letra, ay nagsasalaysay ng mga nangyari sa akin noong bata pa ako. Maliban na lang sa maliit na takip ng bote. Sino ang nakasulat nito ng napakaayos? At kilala ko to. Sulat kamay ito ni Nanay Yao Yao. Si Yao Yao ang anak na may maliit na takip. Hindi ako magkakamali. Pero itay, sabi mo noon, ano man ang mangyari, maniwala ka sa akin. Rui. Ako. Alam kong hindi ka naniniwala, pero tingnan mo. Ang diary na ito. Paano nangyari na may dalawang diary? Paano nangyari na may dalawang diary? Ang sulat kamay na ito. Dapat kilala mo ito, di ba? Sulat kamay iyan ni Mama Rui. Tama ba ako? Tama. Mga tala ito ni Mama Rui. Matagal mo na itong pinag-imbestigahan. Ang tagapangasiwa ng ampunan. Hindi ba sinabi, ang nanay ni Rui ang tunay na si maliit na takip? Napakaraming ebidensya. Hindi mo man lang pinaniwalaan. Pero pinaniwalaan mo naman, ang hawak ni Yao Yao. Yung ibinigay ni Yao Yao, ang diary na ito. Ano nang nangyari? Sa tingin ko, tiyak na binasa ito ng kanyang ina. Ang diary ng ina ni Rui. Kaya, ginaya niya ito. Pagkatapos akong ipanganak ng aking ina, mahina na ang kanyang katawan, at di nagtagal ay pumanaw na siya. Ang kanyang huling habilin, ay ang gusto niyang kami ng papa niya, ay maging malusog at mabuhay ng mahaba. Pero, mas gusto pang paniwalaan ngayon ni papa, ang ibang tao, kaysa sa akin. Ayoko na, sa isang tatay na tulad mo. Rui, pasensya na. Nagkamali si papa sa iyo. Pasensya na. Nagkamali si papa sa iyo. Masama si papa. Si papa ay isang masamang tao. Pasensya na, Rui.
Mama, hindi mo sinabi kay Papa. Ikaw ang maliit na takip ng bote. Ganun ba dahil? Alam mo, hindi nila tayo paniniwalaan. Kiao Yao, ikaw at ang mama mo. Pareho nga kayong ugali. Sanay nang magsinungaling. Bilang tiyahin mo. Ngayon, sasawayan talaga kita. Ngayon, sasawayan talaga kita. Gagawin ko ang dapat gawin ng isang tiyahin. Ni isa ay hindi ko iiwanan. Ang lakas ng loob ng matandang ito. Talagang demanding siya, ano? Binibining few. Problema ito ng aming pamilya. Wala kang pakialam dito. Bata ka pa. Sabihin mo sa kanila, ano ang apelyido mo? Ang apelyido ko ay Kiao. Hanggang ngayon ay wala pa rin. Si Kiao Yao sa talaan ng pamilya ng mga Lu. At diretso, may ebidensya ako. Na ni isang araw ay hindi, ginampanan ni Lu Huaiyu ang kanyang tungkulin bilang ama. Kung sakaling isang pa ito sa korte, paano ito hahatulan? Hindi pa sigurado. Ikaw. Binibining few. Ang pamilya namin ni Fu at Lu ay may kaunting koneksyon din naman. Bakit pa kailangan dahil sa isang taong walang kinalaman? Pinaghihirap ninyo kami ah. Sino ang nagsabing si Kiao Yao ay walang kinalaman? Sino ang nagsabing si Kiao Yao ay walang kinalaman? Siya ang artista na pipirmahan ko ng kontrata. Simula ngayon, Kiao Yao. Ako ang bahala. Binibining few. Hindi mo ba nakita ang mga komento online? Ang mga masamang ginawa ni Kiao Yao. Lahat ay nakalantad na. Kinuha mo siya sa kontrata. Talagang isang malaking problema yan. Ang ating si Rui Rui ay may magandang reputasyon. Basta't gusto mo. Mapapayag ko siya. Ngayon kung ano-ano na. Ang mga taong walang kwenta. Ang nakakausap ko na. 8. Yao Yao, gusto mo bang umalis sa pamilyang Lu? Sasama ka ba sa akin? Yao Yao, gusto mo bang umalis sa pamilyang Lu? Sasama ka ba sa akin? Gusto ko. Kiao Yao, Lu Huaiyu, anong sigaw iyan? Sa totoo lang, ayaw mo naman talaga. Ang anak mong si Kiao Yao, ipaampun na lang sa akin. Paano? Anak ko siya. Ayoko nang makinig sa mga walang kwentang sinasabi mo. ₱100,000,000 at ang kontratang ito ng pag-aampon. Pirmahan mo na. 100,000,000. Huaiyu, pirma na. Pirma na ng mabilis. Kuya, hindi pwedeng pumirma. Ano ba ang dahilan kung bakit hindi pwedeng pumirma? Kay Kiao Yao. Pero dumadaloy sa amin, ang dugo ng pamilyang Lu. Pagkatapos, hindi kaya niya talaga tatanggihan. Ang tatay na ito. Huaiyu ah. Ang ganda naman ng ganitong oportunidad. Pirma na. Bilisan mo nang pumirma. Yao. Napagdesisyonan mo na ba? Papa, mag-anegatibo siyang years old na ako. Pero tingnan mo naman ako, ang liit-liit ko pa. Sa buong klase, ako ang pinakamaliit. Pati ang uniforme ko. Sa mga nagtapos na lang ng galing. Para sa akin, kahit saan lang, basta makaalis lang ako sa pamilya Lu, okay lang sa akin. Para sa akin, kahit saan lang, basta makaalis lang ako sa pamilya Lu, saan man gusto. Kiao Yao, kahit magsinungaling ka pa, parang totoo naman sana, kami sa pamilya Lu. Kailan ka pa ba namin sinaktan? Sa iyong pagkain at pananamit? Mas malakas ang pamilyang Few kaysa sa atin, sa pamilyang Lu, para kang nanay mo. Mas malakas ka pa nga sa nanay mo. Sumakay ka pa sa napakagandang sasakyan. Wala ka bang hiya? Huaiyu, kumusta ka na? Few Q. Few Q. Matalino nga ang inyong pamilya, mga Few. Pero ang pamilya ko, mga Lu, hindi rin basta-basta mapapagsamantalahan. Isang ama na gumagamit ng maruruming paraan para pigilan ang pagliligtas ng kanyang anak. Wala na siyang ibang daan. Ginagawa nilang isang masamang babae si Yao Yao na pinag-uusapan ng lahat. Pero kinukutya pa rin nila siya. Sumakay pa siya sa mas magandang oportunidad. Ang nanay ni Yao Yao, napaka-in-love, wala nang ibang nakikita. Bulag na bulag. Nakita kita, isang walang kwentang tao. Hindi mo ba kilala ang nanay ni Yao Yao? Hindi mo ba kilala ang nanay ni Yao Yao? Sasabihin mo lang, kung pipirmahan mo ba o hindi ang kasunduang ito. Opo. Pipirma na ako sa dokumentong pang-ampon. Kuya, ito ang desisyon ni Yao. Nire-respeto ko siya. Tatay, simula ngayon, wala na tayong anumang koneksyon.
Inampon. Tara na. CJ. Iyaw. Kung sakaling manatili ka pa sa pamilya Fu, hindi maganda ang buhay ko. Maaari kang bumalik anumang oras. Ang pinakakinatatakutan ko, at ang mga alaalang hindi maganda, ay nangyari sa pamilya Lu. Sumusunod ka sa apelyido ng iyong ina, Kiao. Anong karapatan mong tawagin akong papa? Ikaw na cute na bata. Pakiusap. Talagang hindi pwedeng hawakan ang sombrero. Paano ka tinuruan ni Papa noon? Kung nagkamali ka, aminin mo. Bakit ninyo? Ako hindi pinaniniwalaan. Totoo naman. Tama na. Tanggalin mo na. Huwag na. Simula ngayon. Umalis ka na sa pamilya Lu. Wala akong anak na tulad mo. Kuya. Bakit? Bakit ganito na lang kung kabo? Ang dibdib ko. Ang sakit-sakit. Ang aking sinta. Nasaktan yata. Opo. Lola, ayos lang po ako. Nasaan na ang cute na iyon? Hindi pa ba papasok at luluhod? Ang kapal ng mukha na agawin. Ang papel ni Rui Rui. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya ikukulong sa solitary confinement. 3 araw at 3 gabi, hindi ako magpapaapekto. Palayain mo siya. Nanay. Si Yao Yao ay nasa pamilya Lu. Palaging nakakulong. Nanay. Si Yao Yao ba ay nakakulong sa pamilya Lu? Lagi ba siyang nakakulong? Anong nangyari? Bakit mo tinatanong yan? Suwail siya. Ako, bilang lola niya. Hindi ba dapat siyang pagalitan? Ang batang babae. Sumumbong ba siya sa iyo? Iyong batang babae. Pumasok ka na. Pumasok ka at lumuhod ka. Nanay, huwag ka nang sumigaw. Hindi pa umuwi si Yao Yao. Sila ay nakahanap na ng magandang pupuntahan. Ngayon, siya na ang nag-iisang anak na babae ng pamilyang Fu. Ano? Anak na babae ng pamilyang Fu. Anong nangyari? Nanay, wala nang saysay na itanong pa yan ngayon. Wala na itong silbi. Itatanong ko sa iyo. Sabi ni Yao Yao, nasa pamilya Lu siya. Lagi siyang naghihirap. Bihira siyang makakain ng mabusog. Totoo ba yon? Suwayin niya ako. Siyempre, paparusahan ko siya. Ikukulong ko siya. Habang pinaparusahan ko siya, nalampasan na ang oras ng pagkain. Kaya hindi na siya nakakain. Madalas bang mangyari yan? Paano ko naman malalaman kung madalas o hindi? Para hindi siya mapaparusahan, sumunod ka na lang ng maayos. Paano pa ba ako susunod ng maayos, Yao Yao? Mas gusto mo lang si Rui Rui. Ayaw mo lang sa akin, Yao Yao. Tito, may nagawa ba akong mali, Rui Rui? Ikaw talagang bata ka. Ang laki-laki mong tao tapos bubulihin mo si Rui Rui. Ako, Yao Yao, ang may kasalanan. Sa akin niyo ituon ang inyong galit. At higit pa, ang dami-daming pagkain sa bahay. Kahit wala mang kanin. Marami namang ibang makakain. Paano naman hindi mabubusog? Nay, nakalimutan niyo na ba? May ipinagbawal po kayo kay Yao Yao. Bawal siyang kumain ng kahit anong pagkain. Bukod sa kanin at ulam. Isang pagtuklas, 1 oras na paglumod bilang parusa. Kaya nga, si Yao Yao sa bahay. Talagang hindi mabusog sa pagkain. Kaya nga, si Yao Yao sa bahay. Talagang hindi mabusog sa pagkain. Are, ano ba ang nangyayari sa inyo? Ganito na ang edad ko. Tinutulungan ko pa kayong mag-alaga ng anak ninyo. May mali pa ba ako? Si Yao Yao naman. Sobrang arte, nakakatakot. Kahit nasa bahay lang, nalampasan na ang oras ng pagkain. At hindi naman pwedeng kumain ng merienda. Eh di hindi niya alam kung lalabas siya para bumili ng makakain. Ang tanga-tanga naman niya. Eh kayo po, magkano po ang ibinibigay ninyo sa kanya? Nabaon kada buwan? Baon. Baon. Ang ate mo ang nag-aasikaso niyan. Siyempre, galing sa ate mo yon. Nanay, hindi mo naman ako pinagbigyan. Allowance ni Yao Yao. Siya ay apelyido Yao, hindi Lu. Kaya sabi ni Yao Yao, basta't hindi sa pamilya Lu. Saan man ayos lang. Nakipagputol na sa amin si Yao Yao. May kasalanan tayong lahat. Tapos na iyon. Kami. At si Rui Rui. Wei Yu, ang pinakamahalaga sa iyo. Hindi ba si Rui Rui? Tingnan mo si Yao Yao. Ang daming lumalabas na masamang balita tungkol sa kanya ngayon. Ang pamilya Fu, hindi na rin siya matutulungan ng matagal. Napatunayan na namang mali ang mga masamang balitang yon. Matagal ko nang naririnig na ang anak na babae ng pamilya Fu ay may kakaibang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Ngayon, nakita mo na ba?
Tiethe. Ang batang ito. Ang swerte naman niya. Rui, huwag kang mag-alala, tita ah. Susuportahan kita. Salamat po, tita. Huayu, saan ka pupunta? Hindi ka pa maganda ang pakiramdam. Sasama ka kay mama sa ospital. Napo. Nakalimutan ko kanina. Kailangan ko pa palang papuntahin si Kiao Yao sa ospital para mag-donate ng bone marrow. Swerte. Iyon ay 2,620 mula sa pamilya ni Xiao Yuan. Bakit niya pa ito tinatago? Tay, tingnan mo, nakakuha ako ng 100 puntos. Ang test paper na to ay para sa grade 3. Grade 1 ka pa lang, nasagutan mo na lahat ng tama. Tay, pangako mo sa akin, kapag nakakuha ako ng 100, bibilhin mo yung kwintas, at ibibigay mo sa akin. CJ, bibilhan kita ngayon din. Salamat, Papa. Ito yung dati. Ang paborito kong kwintas. Suot ko ito, para bang kasama ko pa rin si Mama. Bumalik na ang ating maliit na bituin. Lola, huwag mo na akong tawaging maliit na bituin. Ako po ay lagi mong inaalagaan. Sa niebe, ang galing mong magsalita. Bakit ikaw rin ay mayroong ganitong kwintas? Ito ba? Nakita ko si Papa na hawak ito kanina. Gusto ko ito, kaya binigay niya sa akin. Kung gusto ko, binigay ko na lang. Narinig ko raw na ang kwintas na ito. Isa lang sa buong mundo. Tay, salamat po. Pero mayroon din ako. Mayroon ka rin. Paniguradong peke yun. Pek. Papa, yung regalo mo sa akin, hindi yun peke. Di ba? Ako. Halata namang peke yan. Nakatagilid ang mga diamante. At saka, may sertipiko naman ako ng pagtatasa nito. Tingnan mo. Tay, magsalita ka naman. Hindi naman peke yung regalo mo sa akin, di ba? Magsalita ka. Ano ba yung sigaw ng sigaw mo? Sinabi ko na sa iyo, peke yan. Manahimik ka nga. Yiyaw. Nasaan si Rui? Isa siyang sikat na batang artista. Mas bagay sa kanya ang kwintas na yan, kaysa sa iyo. Tatay, para sa kwintas na ito. Nagsikap akong matuto ng mga bagay na hindi ko alam, at nakakuha ako ng 100. At, sapat na iyon, bakit sa murang edad mo pa lang, ay mahilig ka na sa mga material na bagay? Pwede bang maging mature ka naman? Bakit? Tay, maliwanag naman, na anak mo rin ako. Ang mga bagay na gusto ko, kailangang paghirapan ng husto. Para lamang makuha. Siya, isang pangungusap lang ang kailangan. Ayaw mo. Huwag mo nang kunin. Yaw, huwag mong sisihin si Papa. May mga puso at mata ang mga papel na crane. Hindi ba? Ito ang ugali ni Xiao Pinggay. Sa origami crane, may iginuhit na mga mata na hugis puso. Hindi ba? Ito ang ugali ni Xiao Pinggay. Kaya pala, mali pala ang pagkakakilala ko sa kanya. Hoy, agad-agad na ibigay mo sa akin ang ulat ng bagong lihim na investigasyon tungkol sa nangyari kay Little Bottle Cap noon. At isa pa, hanapin mo ang batang babae na kasama niya noon, na lumabas sa ampunan. Siksiksi. May balita. Sabihan mo agad ako. Tita Few. Tapos na ang pagkain. Natikman mo na ba? Kung hindi masarap, hindi ako kakain. Tita Q, nang 6 na taong gulang pa lang ako, marunong na akong magluto. Sabi ng nanay ko, masarap daw.
Namimiss ko na si nanay. Meron. 6 na taong gulang pa lang, marunong na akong magluto. Hindi naman ito, isang bagay na dapat ipagmalaki. Nang 6 na taong gulang ako, kumikita na ako ng milyon-milyon kada buwan. Nakapagpelikula na ako, kaya kikita na rin ako. Tita Q, salamat po sa pag-aaruga ninyo sa akin. At salamat din po sa paglilinaw ng lahat ng katotohanan. Huwag mo na akong gamitan ng emosyon. Bago tayo pumasok na pag-usapan na natin. Ako, ang mag-aampon sa iyo. Ikaw, ang mag-aalaga sa akin. Hindi mo na ako kailangang alagaan, ha? Tita Q, huwag kang mag-alala. Ngayon, si Yaoyao ang mag-aalaga sa iyo. Yaoyao. Yaoyao. Tito, may problema po ba? Ngayon pati si Papa, ay hindi mo na tinatawag? Kung may bisita, papasukin ninyo. Hayaan ninyong nakatayo sila sa pintuan. Hindi naman sila mula sa pamilya Fin. Paraan ba iyan ang pagtanggap ng bisita? Pumasok kayo. Ikaw na bata, bilisan mo ang pag-aayos ng mga lumang bagay na iyan. Tapos gawin mo na ang homework mo. Pagkatapos ay gawin mo na ang iyong takdang aralin. Kami ng tatay mo ay, susunduin ka na namin pauwi. Huwag kang mag-alala, maalagaan ka namin ng mabuti. Hindi pa ba kayo nakakapagpirma ng adoption papers? Narinig ko na galing lang sa ospital si Amy Lu. Sabi niya, susunduin ka niya. Pero, ang totoo, humihingi siya ng tulong sa iyo para mailigtas ang buhay niya. Narinig ko raw si Amy Lu, kakalabas lang sa ospital. Sabi niya, susunduin ka niya. Pero, ang totoo, humihingi siya ng tulong sa iyo para mailigtas ang buhay niya. Yaoyao, ang pagliligtas ay isang aspeto lamang. Dahil tayo lang naman ang magkakapamilya, inaasam naming lahat na makita kang makauwi. Yaoyao, naalala mo pa ba? Ang sinabi mo sa akin noon, basta tiyakapin ka ng iyong ama. Magiging masaya ka na, at makakatulog ka na. Ngayon ay tinanggap ka na ng iyong ama. Hindi mo na dapat tanggihan iyon, di ba? Tanggapin mo ako. May tanong ako. Anong tanong? Kung bukas, sasabihin ng guro na may pulong ng mga magulang, pupunta ka ba para kay Luru? O para sa akin? Yaoyao, bakit mo ba lagi lahat ba'y ikukumpara kay Luru? Gusto ko lang malaman, kung para kay Luru ka ba? O para sa akin gagawa? Yaoyao, pwede bang maging maayos ka naman? Alam mo naman na ako, hindi mo kayang sagutin. Nagsasabi na iyan ng sagot mo. Bakit mo pa rin sinisisi? Kay Yaoyao ang mali. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit hindi siya marunong umintindi? Masunurin siya. Kailangan mo bang gamitin ang salitang masunurin para ikulong siya? Ang lasa, nakakatawa naman talaga. Problema ito ng pamilya namin. Wala kang pakialam. Si Tita Fu ay parang pamilya ko na. At, mas, mabuti pa sa inyo, higit pa sa isang pamilya. Nagdesisyon ka na ba? Nagdesisyon na po ako. Ano pa, magandang desisyon o hindi, Ginoo Lu, di ba? Hindi ko alam kung ano ang ugali ni Yaoyao noong nasa inyo siya. Noon. Pero alam ko, siguradong napakahirap ng pinagdaanan niya. At saka, tinatanong kanya kanina, kung para kanino ang pagtitipon ng mga magulang. Hindi mo siya sinagot, wala namang iba kundi ang matatag. Nasagot sa iyong puso, pagtitipon ng mga magulang. Ikaw lang naman ang pupunta para kay Luru. At sa iyong puso, ikaw ay ama lamang ni Luru. Huwag kang manggulo rito. Hindi iyan ang ibig sabihin ng kuya ko. O kaya naman, sa tingin mo lang, hindi mahalaga si Yaoyao. Kaya sa tingin mo ay, kaya niyang magparaya at magpakumbaba. Sa huli, hindi mo hahayaan ang isa mo pang anak, magtiis ka lang ng kaunti. Kung hindi sasabihin mo, ang magkapatid na babae, pagsasalita ng isa-isa. Pero sa iyong puso, wala pang kailanman ganoong sagot. Tama na, huwag ka nang magsalita. Bakit hindi mo sabihin? Bata pa si Yaoyao, hindi niya kaya ipagtanggol ang sarili niya. Ako ba ay hindi na pwede? Ginoo Lu, susunduin mo ba si Yaoyao pauwi ngayon? Talaga bang alam mo na ang iyong pagkakamali? Gusto mong maging isang mabuting ama? O kaya naman ay, bigla ka na lang na konsensya?
Hindi ka naman talaga nagsisisi. Gusto mo lang na maging maayos ang pakiramdam mo. Tapos na akong magsalita. Pwede ka nang umalis. Ngayon ko lang nakita. Ang saya-saya ni Yaoyao. Yaoyao, ayaw mo bang umuwi? Hindi kita pipilitin. May pera rito, kunin mo. Kunin mo. Ingatan mo ang sarili mo. Hindi na kailangan. Kaya ko nang kumita ng sarili kong pera. Tungkulin yan ng isang ama. Tungkulin. 2 taon na akong bumalik sa pamilyang Lu. Anong araw mo ba nagampanan ang tungkulin mong maging ama? Anong araw mo ba nagampanan? CJ, mauuna na ako. Teka lang. Yaw, kahit ayaw mo, na sumama sa amin pauwi sa pamilya Lu, hindi mo ba pakikinggan ang kalagayan ng iyong ama? Hindi mo ba siya papansinin? Mayroon naman siyang si Lurui ah. Ikaw lang ang nagtagumpay sa pagtutugma. Hindi siya angkop. Hindi angkop. Kaya, sa nakaraang buhay, si Lurui ang pumalit sa akin. Yaw, siya pa rin naman ang tatay mo. Walang magulang na hindi mabuti. Ang pananaw na iyan, huwag ninyong turuan ang mga bata. Kayo, pinagmamalasakitan at iniibig ninyo si Lurui. Lahat ng magagandang bagay ay para sa kanya. Sinisiraan ninyo si Yaw ng ganyan. Hanggang ngayon, ni hindi man lang nagsorry. Ginoo Lu, sa tingin mo ba, ang lahat ay maganda kay Lurui? Kaya mo bang sumugal sa akin? Anong pustahan? Pustahan natin kayo. Si Lurui na alaga sa palad. Kusa ba kayong mag-donate ng bone marrow? Kung maging ang tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng pamilya Lu, si Lurui man ay ayaw. Huwag na kayong lumapit at huwag niyong pilitin si Yaoyao. Hindi angkop ang utak ng buto ni Ruero. Paano mag-donate? Pagsubok lang iyon. Paano? Ginoo Lu, ito ba ay dahil sa kawalan ng katiyakan sa inyong puso? Hindi ko kailangan ang ganitong pagsubok kay Ruero. Subukan na natin. Gusto ko ring malaman. Papa, narinig kong hindi ka na naman maganda ang pakiramdam. Nag-aalala si Ruirui para sa iyo. Mabait si Ruirui. Ayos lang ako, Papa. Mabait at masunurin si Ruirui. Ako. Paano ko naman siya madududa? Yiyaw, pumayag kang puntahan si Papa. Di ba? Kaya ka handang mag-donate ng bone marrow kay Papa. Ayoko. Ayaw ko. Yaw, paano mo nagawa sa akin yun? Siya ang aming ama. Wala siyang tugmang bone marrow. Mamamatay siya. Ganun ba? Tapos, ano naman kung ganoon? Wala na tayong ina. Isang ama na lang ang natitira. Paano mo naman hahayaang mamatay siya nang hindi tumutulong? Mag-donate ka ng bone marrow. May epekto iyon sa katawan. Para sa aking kinabukasan, kailangan kong isaalang-alang. Siyempre, hindi ako makakapag-donate. Ang apektado lang naman ay ang katawan mo. Samantalang ang nawala kay Papa ay ang buhay niya. Kung nag-aalala ka talaga, maaari tayong kumain ng masasarap at masarap na inumin para maayos ang iyong kalusugan. Pangangalagaan kita habang buhay. Tulungan mo ang tatay mo. Ako. Hindi ko siya tutulungan. Hindi ko siya tutulungan. Ikaw. Ano ba ang gusto mo? Para maibigay mo ang bone marrow kay tatay? Magpapadyak ako sa harapan mo. Ibabalik ko sa iyo si Papa. Ano man ang gusto mo, gagawin ko. Kung ako ang magbibigay kay Papa ng bone marrow, tiyak na, hindi ako mag-aatubili na ibigay. Kung ibubuwis ko ang buhay ko para sa buhay ni Papa, gagawin ko iyon. Ruirui. Hindi na sayang ang pagmamahal ko sa iyo. Ayokong may mangyaring masama sa iyo. Magpakabait ka, Ruirui. Sa totoo lang. Talaga, si Papa at si Yaoyao. May magandang balita, Kuya. Magandang balita. Anong magandang balita? Nagkamali ang ospital. Matagumpay ang bone marrow match. Si Ruirui, hindi si Yaoyao. Ano? Ako ito. Ano? Ako ito. Nga. Ito ay ang resulta ng bone marrow matching. Kuya, maliligtas ka na. Ruirui, gusto mo sigurong iligtas ang tatay mo, di ba? Ako ba? Naman, sino pa nga ba bukod sa iyo? Meron pa bang iba? Si Papa at si Tito, huwag kayong magkakamali. Maganda ang paglipad ko.
Hindi ko lang talaga gusto mag-donate. Basta. Bakit ako pa? Sabi daw ni tita, pagkatapos mag-donate ng bone marrow, lalala ang kalusugan ko. Maging ang simpleng pagtakbo. Mahihirapan na ako. Anong nangyari? Ikaw, ayaw mong mag-donate ng bone marrow. Saan naman ako ayaw mag-donate? Ang bone marrow ko ang makakapagligtas sa papa ko. 1,000 beses kong gustong gawin yun. Tapos ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Hanapin na natin ang doktor. Ipaayos na natin ang operasyon. Hiyaw, sobrang nadismaya na talaga ako sa iyo. Tingnan mo si Rui. Para lang mailigtas ang tatay mo. Agad-agad siyang pumayag. Anong gagawin natin? Malalim ang pagmamahala ng mag-ama. Nilinis niya. Hindi ba dapat lang? Malalim ang pagmamahala ng mag-ama. Nilinis niya. Hindi ba dapat lang? O siya, Rui. Sa totoo lang, papa lang naman. Bigla na lang akong nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib. Anong nangyari, Rui? Bilisan mo, tawagan mo ang doktor. Ayos lang ako. Sabi ng doktor, hindi naman talaga malakas ang pangangatawan ko simula't bata pa ako. Pagod na ako sa pagtakbo. Kapag tumatakbo, lalabas ang pawis ko. Kainis naman ang dami kong kinain ng mga pampalakas na pagkain. Pero hindi ko naman kaya. Ayos lang yan. Basta ikaw ay isang. Ang maselang dalagang ito, hindi na kailangang magbuhat ng mga gamit sa balikat. Umalis na siya. Dali na, hanapin natin ang doktor. At ayusin na ang operasyon. Hindi pwede. Ang tatay ko, dati, hindi ba't ako ang pinakamamahal mo? Pagkatapos kong sabihin sa kanya to, tiyak na masasaktan siya, at maawa sa kalagayan ko. At hahanap ulit siya ng magiging tugma ng bone marrow. Ngayon, anong nangyari ngayon? Sige na, tigilan mo na yan. Umalis na tayo agad. Ako, hindi ako makahinga. Nahihirapan ako. Sumasakit ang dibdib ko. O hindi ako makahinga. Ayaw ko pa rin mag-donate. Sumasakit ang dibdib ko. Hindi pa rin ako makahinga ng maayos. At ayaw ko pa rin mag-donate. Tita Few. Ginoulu. Hindi na kailangan pang magpaliwanag pa ako ng marami. Dapat mong maintindihan. Ang intensyon ni Rui, diba? Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin ay, ang taong pwedeng maging donor ng puso para sa tatay mo, ay si Yaw lang. Pero, isa-isa kayo, hindi naman kayo ang tinutusok kaya. Hindi ninyo alam ang sakit. Kaya, mararanasan ninyo rin. Kung gaano kalakas ang moral na pananakot. Ikaw, pinagplanuhan ninyo ako. Sinubukan ninyo. Kung ikaw ay tunay na, masunurin sa iyong ama, dapat ay, hindi ka rin matatakot, diba? Rui, mabait ka naman lagi. Tawag ka pa ng mahal na tatay. Kanina kay Yaw, ang sungit-sungit mo, nakalimutan mo na ba? Paano? Ngayon, sa'yo na mismo. 1,000, 10,000. Ayaw mo ba? Deserve mo ba yan kay Papa? Hindi po, Papa, hindi po. Ako, hindi ko naman ayaw mag-donate. Kundi, bata pa kasi ako. Natakot lang ako sandali. Maniwala ka lang sa akin. Sige na, Rui, tatay, hindi kita sinisisi. Talaga nga, ang pagkiling ni tatay, lagi na lang kay Rui. Para sa ganitong, tatay na may paboritismo, ano pa bang dapat ikalungkot? Ginoulu, talo ka na sa pustahan. Ngayon, pwede bang huwag na nating pag-usapan ang bone marrow ni Yaw? Ginoulu, talo ka na sa pustahan. Ngayon, pwede bang huwag na nating pag-usapan? Nakuha na ba natin ang bone marrow ni Yaw? Yaw, si Rui ay isang walang utang na loob. Huwag kang gagaya sa kanya, ha? Yaw, umalis na. Yaw. Yaw, dati, ang gusto kong marinig ay ang pagtawag sa akin ni Papa. Pero ngayon, Yaw, kung magpapalambot ka, ay iiwan na kita. Pero, pwede. Lu Huiyu, hindi ba't gusto mo lang na wala kang ganitong anak, ngayon na may sakit na siya? Huwag mong ituring na anak mo pa siya, dapat ka lang mamatay. Binibining Few, bilang tagapag-alaga, mas angkop ka kaysa sa akin. Yaw, tama ang sinabi mo. Ako, bilang ama, ay hindi kailanman tumupad sa tungkulin ng isang ama. Kaya hindi ko na rin kakailanganin ang donasyon mo ng bone marrow. Simula ngayon, dapat kang mamuhay ng mabuti. Kuya, tama na. Gawin mo ang sinasabi ko. Yaw, umalis ka na. Umalis ka na. Anong tinatayo-tayo mo pa dyan? Saan ako pupunta?
Ikaw talagang bata ka. Matigas ang bibig, pero malambot naman ang puso. Kahit na hindi kita utusan na mag-donate ng bone marrow, magdo-donate ka pa rin naman, di ba? Kung ganoon, habang alam ko pa, maaalagaan pa rin kita. Tita Few. Salamat po. Paulit-ulit ko nang sinasabi na ayaw ko sa mga bata. Huwag mo akong yakapin. Bakit mas lalo pang humihigpit ang yakap mo? Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Umiyak ka na lang kung gusto mo. Ayon sa batas, mas bata pa sa 10 taon. Hindi ka dapat mahiya kung iiyak ka. Hindi ko inaasahan. Nababalik pa ako. Nasabi ko na ba na nakauwi na ang tatay mo ngayon, kaya bawal sa bahay ang anumang malas na bagay. Aba, ang dami-dami namang gamot na inilagay mo rito. Ang dami nitong gamot na nakalagay dito. Ano ba nang nasa isip mo? Tita, ewan ko po, pero nitong mga nakaraang araw, sumasakit po ang buong katawan ko. Kaya po ako umiinom ng gamot. Ginagaya lang po ako ni Bunso. Nakikita niya akong umiinom ng gamot araw-araw, kaya ginaya na niya. Ginagawa mo to para mailigtas si Papa. Mahina ang katawan mo kaya umiinom ka ng gamot. Siya naman, bukod sa pang-aagaw ng atensyon at pagsisinungaling, ano pa ang kaya mong gawin? Tama na, huwag na kayong magsasagutan. Naghain ng salo-salo ang angkan para ipagdiwang ang paglabas ko sa ospital. Maihandaan tayo, pumunta na tayo roon. Tungkol naman kay Kiao Yao. Nasa kwarto siya. Magpahinga na siya ng mabuti. Papa, hindi nagsinungaling si Yao Yao. Ang sakit talaga. Kiao Yao. Kiao Yao, mukhang maginhawa ang buhay mo ngayon, ano? Pagbukas ko lang ng cellphone ko, makikita ko na agad ang mga balita mo. Ayos lang, magsisimula na ang paggawa ng pelikula. Huwag mong isipin na dahil lang sa nakakuha ka ng isang papel, ay pwede mo na akong magyabang sa harapan ko. Sa hinaharap, ang lahat ng kayamanan ng pamilya Lu, lahat ay ibibigay sa akin. May tita Fu ka namang umaalalay ngayon. Eh ano naman? Ang lahat ng kayamanan ng pamilya Fu ay hindi ibibigay sa iyo. Luruy, alam mo ba, ang pinakamalaking pagkakaiba natin? Ano iyon? Ano? Lagi mo na lang iniisip na umasa sa iba. Samantalang ako, ang kailangan kong asahan ay ang sarili ko. Ikaw. Alam ko, ang lahat ng nakukuha mo ngayon, wala sa mga yon ang gusto mo. Ang pinakaiingatan mo, ay ang pagmamahal ng tatay mo. Di ba? Ang pagmamahal ng tatay mo. Matagal ko nang hindi pinapansin yon. Hindi mo naman talaga pinapansin, kundi dahil hindi mo makuha. Basta umalis ka na lang sa pelikulang ito. Ang bidang babae ay akin na. Iiwan ko na ang pamilyang Lu. Iiwan ko na si Papa. Ibabalik ko sa iyo ang pagmamahal ni Papa. Pwede ba? Ano? Ibabalik mo sa akin ang pagmamahal ni Papa. Ibigay mo sa akin. Na. Ano? Masaya ka na ba? Kung ako yon sa nakaraan kong buhay, magiging masaya nga siguro ako. Pero ngayon, hindi ako masaya. Tatay, sa iyo na lang ito. Balak ko. Namamangha ang mundo. Hindi masaya. Tatay, sa iyo na lang ito. Balak ko. Gumulat sa mundo. Kiao Yao, alam mo ba, ang mga sinasabi mo, ikaw, yun ay, ang iyong pinakamamahal na ama. Pinakamamahal na ama. Matagal na itong hindi na ganoon. Kung gusto mo rin, ang papel na bida, kailangan mong, agawin yan. Huwag mo akong sisihin. Kiao Yao, huwag mo akong saktan. Kiao Yao, ano nang ginagawa mo? Rui Rui. Rui Rui, gumising ka na. Rui Rui, ayos ka lang ba? Parehong-parehong panliling lang. Rui, lagi ka na lang naglalaro. Ikaw, anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Kiao Yao, huwag mong isipin na dahil sa buto mo sa buto-buto, ay gagaling ang tatay mo, hindi kita sasaktan. Mang-aapi ka man kay Rui Rui. Hindi kita mapapatawad. When? Nakita mo mismo kung paano ko siya sinaktan. Umiiyak na si Rui Rui. Totoo yon, di ba? Huwag na nating pag-usapan yan. Tatay, para sa akin ito nagsasalita. Kaya ba, nagbago na siya ng ugali? Yao Yao, wala akong pakialam sa inyo ni Rui Rui. Ano man ang inyong alitan, tapos na ang nakaraan.
Mag-sorry ka na kay Riri ngayon. Mula ngayon, kayong dalawa ay maging magkakapatid na nagmamahalan. Pinagsisisihan mo akong mag-sorry sa kanya. Eh ano pa nga ba? O kaya naman, akala mo ba hahayaan kitang bubugin kita? Mas maganda. Ang mga bata kapag nagkamali, dapat gabayan at turuan. Hindi yung puro suntok at sigaw. Wala rin naman siyang alam. Wala akong kasalanan. Tatay, si Yao Yao wala siyang kasalanan. Kasalanan ko ito. Ako ang dahilan kung bakit nagalit si Yao Yao. Kaya siya nagkaganoon. Ruri, huwag kang matakot. Nandito ang tita mo. Tita, hindi ko siya hahayaang masanay sa ugali niya. Sabihin mo sa tita, anong kamay niya ang nanakit sa iyo? Tita, huwag na po ninyong itanong. Sabihin mo sa akin, anong kamay niya ang nanakit sa iyo? Ito. Ruri, sabihin mo na, aling kamay ko ba ang sumampal sa iyo? Ruri, naniniwala ako na hindi sinasadya ng nakababatang kapatid ko. Yon, at hindi na rin naman ako masakit. Tita, tatay, tingnan ninyo, tapos na. Basta sinabi niya, maniniwala na kayo agad. Maniniwala po ako. At bunso, hindi man kami magkakapatid, isang ina. Pero dahil mayroong aspeto ng pagiging ama, ikaw, kailangan mo lang iwasto ang paulit-ulit mong pananakit sa akin, at ang paulit-ulit mong pang-aapi sa akin. Tayong dalawa, ay pwedeng maging magkasundo at magmamahalan pa rin, mga matalik na kaibigan. Dahil sinabi mong sinaktan kita, sasaktan din kita. Yao Yao, ikaw, inaamin mong sinaktan mo ako. Yao Yao, inaamin mong sinaktan mo ako. Hindi mo ba sinabi dati, na madalas kitang sinasaktan, tapos ngayon, sinampal pa kita, ng isang malakas na sampal? Bakit ka ganyan kagulat? Papa, ang sakit. Ang sakit, Papa. Yao Yao. Aba, naglakas loob ka pang saktan si Riri sa harap ko. Sinapak mo si Riri. Ikaw. Nakatumanga ka lang dyan. Bubugin mo siya hanggang mamatay. Yao Yao. Mag-sorry ka na kay Riri ngayon din. Maaari ko bang ituring na wala lang nangyari? Hindi ko na kayo kailangan. Nabigyan pa ako ng isa pang pagkakataon. Nakalimutan mo na ba? Sa press conference sinabi ko na, ang iyong pag-iral ay kailangan lang ng pirma. Pero ngayon, hindi na. Kailangan ko pa ang pirma mo. Pagkatapos kong maupakan si Riri, aalis na ako. Akala mo ba ang pamilya Lu ay basta-basta lang? Kung ganoon, ituring mo akong anak ni Fuq. Maaari mo ba akong saktan basta na lang? Fuq, ikaw na naman. Anong kamay ang nanakit kay Yao Yao? Ano? Gusto mo bang putulin ko ang iyong? Fuq. Nandito tayo sa bahay ng mga Lu. Hindi mo ito pwedeng gawing sariling palaruan. May nang-api ba? Sa anak ko, susuportahan ko siya. Nung kasing edad ko kayo, mga gaya ng tiyahin mo, isa-isa kong binubugbog. Masyado ka pang mahina. Yao Yao, aba, may dala ka pang ibang tao. Dinala mo pa sa bahay, para mang-api sa aking tiyahin. Ikaw, kayo ang nang-api sa akin. Si Tita Fu lang ang tumulong sa akin. Yao Yao, napakadismaya mo sa akin. Ganun pala. Si Yao Yao ay nakatira sa inyong bahay. Ganito pala ang buhay niya. Lu Huiyu, isa, dapat kang mamatay. Dapat kang mamatay. Fuq. Dati pa ba tayong nagkita? Hindi ba tayo nagkita noon? Yao Yao, marami na rin kitang natuturuan. Nitong mga nakaraang araw, alam mo ba kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon? Alam mo ba? Alam ko. I check ang cases, para mapatunayan ang aking inosente. Ay, Yao Yao, hindi mo pa alam, di ba? Ang kitty sa bahay namin, matagal nang sirang-sira. Alam ko na. Yao Yao, gusto mo bang walang makitang saksi sa pagkamatay mo? Ganun ba? Paano? Wala na akong magagawa. Meron. Ito. Meron. Ito. Magaling ah. Tunay na natutunan mo sa akin. Huwag. Basta umalis ka lang sa pelikulang ito. Ang babaeng bida ay akin na. Iiwan ko na ang pamilyang Lu. Iiwan ko na si Papa. Ibabalik ko sa iyo ang pagmamahal ni Papa. Sa iyo. Pwede ba? Rui, ikaw. Ano nang nangyari? Papa, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang talaga yung role na iyon. Sobrang gusto ko. Patawarin mo ako. Huwag mo akong ayawan. Pwede ba? Huiyu, puso ko. Huwag mong sisihin si Rui.
Bata pa siya. Isang bata pa lamang siya. Ruri. Alam ni Papa na gusto mong maging artista sa pelikula. Hindi ba sinabi ni Papa, nagagawan kita ng isang palabas? Ano ba nang gagawin mo? Pero gusto ko lang naman, yung palabas na yan. At saka, alam ng lahat ng kaklase ko, na ako ang gaganap sa palabas na yan. Pero ngayon, ninakaw ni Xiao Yao. Naging katatawanan ako ng buong klase. Rui. Pero ang papel na ito, akin naman talaga. Mula pa sa simula, ang papel na ito, sa akin. Si Xiao Yao ay nag-record ngayon. Maaaring malinis ang pangalan niya, at mapatunayan na hindi ka niya sinaktan. Pero noon, ilang beses mo na siyang sinisiraan? Wala. Ni isa. Ito pa lang ang una. Noon, wala pa naman talaga. Ganun ba? Unang-una pa lang, nagawa mo na agad ng maayos. Mukhang, magaling ka palang mang-iintriga. Napakahusay mo nga. Yao Yao. Huwag mong gayahin ang ganoong talento. Alam mo ba? Oh, ganoon ba? Unang beses pa lang, kaya mo nang magawa ng napakahusay. Mukhang, napakahusay mo namang may mersonan. Talagang bihasa ka. Yao Yao. Huwag mong gayahin ang ganyang talento. Ha? Rui. Ang lola at tiyahin mo, ang sumira sa'yo. Simula ngayon, ako mismo ang magtuturo sa iyo. Opo, Papa. Gagawin ko po ang lahat ng sasabihin ninyo. Iiwasan ko na ang mga masamang ugali ko. Ang sweet naman ng mag-ama. Paano? Noong nagkamali si Xiao Yao noon, ang pamilya ninyo ay nagsorry, at gusto pa kayong pumatay sa kanya. Ngayon naman si Rui na. Ang gaan-gaan lang ng pagpapatawad ninyo. Ang ating si Rui, diretso lang talaga ang ugali. Samantalang si Xiao Yao naman, grabe, ang lalim naman pala ng kanyang motibo. Nagre-record pa pala siya ng usapan. Mula ngayon kapag kakausapin ko siya, mag-iingat na ako. Baka mamaya, ma-record pala ako. Bawat salita, maaring mali-interpret. Tita Few, ilan na po ang mga tagahanga ko ngayon? Higit 10 milyon, at araw-araw ay patuloy na, dumadaan sa daan-daang libong pagtaas. Kung ipapakalat ko ang recording na ito, sa publiko, ang buong luglu, sisiguradong mababati ko sila sa internet. Aba syempre. Sabi mo noon, hindi ka na magsasampa ng kaso. Yung mga nangyari pagkatapos ng press conference, yung mga pangyayaring yun, tinakpan na lahat ng pamilya Lu. Hindi naman gaanong kalaki ang pinsala sa pamilya Lu. Pero, kung hahabulin mo iyan, ang responsibilidad ng pamilyang Lu ay hindi basta-basta kalakihan. Pinagbantaan ninyo ako. Mapaglaro man ang aking puso. Masamang babae man ako. Kaya sa susunod, huwag na ninyo akong gagalitin. Okay na, wala na akong dapat pang sabihin sa inyo, pamilya Lu. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Tita Few, umalis na tayo. Xiao Yao, hindi ka pwedeng umalis. Xiao Yao, hindi ka pwedeng umalis. Nanay, maaari kang pumunta. Lola, may iba pa po bang kailangan? Xiao Yao, wala akong pakialam sa inyo. At sa mga alita ng pamilya Lu, wala ang tatay mo. Wala na akong ibang maasahan. Ngayon, ikaw lang ang may buto sa buto na makakapagligtas sa tatay mo. Ikaw, sumama ka na sa akin ngayon sa ospital at suklian mo ang utang na loob na ito. Ikaw at ang pamilya namin, ang mga Lu, tapos na tayo. Kayo pa? May karapatan pa kayong banggitin ang utang na loob. Nanay, ang problema ko, kaya ko nang ayusin. Ikaw na ang bahala. Paano mo naman ayusin? Ang solusyon mo ba ay hahayaan mo lang na magpatuloy ito? Hahayaan mong ako na may puting buhok na ang mauna sa iyong maitim pa ang buhok. Nay, wala akong pakialam kung gaano kalakas ang pamilya Few. At wala rin akong pakialam kay Xiao Yao. Ilan ang mga tagahanga? Ang alam ko lang, hindi ko talaga hahayaan na mapahamak ang anak ko. Ang buhay ng anak mo, wala kaming pakialam. Yao Yao, umalis na tayo. Gusto niyo bang umalis? Maliban na lang kung matapakan niyo ako. Tapakang tapak. Mama, hayaan mo silang umalis. Weiyu. Mama, si Yao Yao ay naninirahan na sa ating tahanan. Napakahirap na ng dinanas niya. Hindi ko hahayaang masaktan pa siya dahil sa akin. Hindi ko hahayaang masaktan pa ang kanyang katawan. Pabayaan na natin silang umalis. CJ. Hindi mo pa sinasabi sa kanila kung gusto mong mag-donate ng bone marrow, diba? Hindi pa. Sa totoo lang, ayos lang din naman kung hindi ka mag-donate, kahit na kung aalagaan mo ng mabuti ang iyong katawan. Hindi naman gaanong masisira ang iyong kalusugan. Pero wala ka namang utang sa iyong ama. Bakit ka pa kailangang makipag-ugnayan pa sa kanya? Parang sinabi ni Lola.
Nag-donate siya ng bone marrow. Ang buhay ko'y utang ko sa kanya. Pantay na kami ngayon. Gago. Ang utang sa'yo ng tatay mo, hindi mo mababayaran kahit sa habang buhay. Paano mapapantayan yon? Sasabihin ko na sa inyo ng maaga. Ang gustong maging estudyante ko, ay dapat na magaling sa lahat ng aspeto. Kahit na pag-arte ang pag-arte. Hindi mo dapat pababayaan ang pag-aaral mo. Sa pinakamababa, dapat kayong makapasok sa Tsinghua o Peking University. At isa pa, yung mga pagkanta mo, pagsasayaw, pagtugtog ng piano, lahat yun. Dapat mong gawin lahat ng mabuti. Focus. Tita Few. Salamat po. Ano ba yan? Nakakahiya naman. Sa tingin ko, para kang anghel na sinugo ng nanay ko. Napakabuti mo. Sobrang bait mo. Sobrang bait mo. Tatlo. Yaw-yaw, sa totoo lang. Ang Tita Few. Wala namang. May ilang bagay, kapag medyo lumaki ka na, sasabihin ko na sa iyo. Pumasok ka na sa klase mo. Opo. Director Few, masama po ang balita. Hinahanap po siya sa buong paaralan. Pero wala pong yaw-yaw na makita. Tiningnan na po namin ang kiki. Siya, dinukot po siya. Ano? Sino ang mga ngahas na kidnapin ang taong mahalaga sa akin? Kalimutan na natin yon. Hindi na kailangan pang isipin kung sino. Ihanda ang sasakyan. Opo. Lu Huiyu, saan mo ba itinago si Yaoyao? Ano ang sinasabi mo? Nawawala si Yaoyao. Umaarte. Huwag mo akong lokohin. Sino pa ba ang mag-aagaw kay Yaoyao bukod sa mga tao sa inyong pamilya, Lu? Wala nang iba. Aalamin ko ang totoo. Sa lalong madaling panahon, kung may mangyaring masama kay Yaoyao, Lu Huiyu, hindi kita mapapatawad. Few Q. Bakit mo naman ganoon kakabuti kay Yaoyao? At saka, parang nakita na kita noon, di ba? Saan nga ba tayo nagkita? Lu Huiyu, isipin mo ng mabuti. Kung may balita ka na kay Yaoyao, agad mo akong ipaalam. Hindi ko nagawang maprotektahan ang kanyang ina. Protektahan ko siya ng mabuti. Gan, Huiyu pumunta ka na lang dito sa ospital. Nanay, anong nangyari sa iyo? Nadapa ako. Pupunta na ako riyan. Ma, kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Nandito na ako. Nanay, sabi ninyo ayos lang po kayo, tapos pinapunta ninyo ako rito mula sa malayo. Para saan po ba? Anong nangyari po? Hindi ko po gagawin yan. Paano naman po ako pupunta rito? Ang ibig po ninyong sabihin ay, dinukot mo si Yaoyao. Ang batang iyon ay anak lamang ng isang babaeng hindi mo naman mahal. Bakit mo pa kailangang isipin ang buhay niya? Bakit mo pa siya iniinda? Mama. Mama, ano ang ginawa mo sa akin? Para hindi ka makapigil. Sa plano ko, wala na akong ibang magawa. Huiyu, isipin mo naman si Rirui. Kung may mangyari sa'yo, ano na ang gagawin niya? Nanay, hindi pwedeng ganunin si Yaoyao. Hindi ninyo dapat saktan si Yaoyao. Masamang tao. Ako na ang bahala. Huiyu, mabuti pang humiga ka na lang. Pagkagising mo, magiging ayos na ang lahat. Yaoyao, pasensya na. Lu. Nasaan si Yaoyao? Nahanap na ba si Yaoyao? Sa ngayon, wala pa. Pero, ang hinahanap mong si Inget Yankian. Nahanap na. Siksi. Nasaan si Siksi? Siya si Inget Few Q. Ayon sa mga datos, si Inget Few Q ay dating iniwan sa bahay ampunan at inalagaan. Nang 8 na akong taong gulang, ako'y isinama na pauwi. Si Kian ay si Few Q. Ginang Few Q, ang bait-bait kay binibining Yaoyao. Baka naman, ang nanay ni binibining Yaoyao, yung maliit na takip lang pala. Yaoyao. Boss Lu, huwag kang mag-alala muna, wala pa namang matibay na ebidensya. Diary, yung diary ni Yaoyao, nandoon ka ba? Nandito ako. Ito. Darawan ito ni Xiao Pinggay. Sana'y ang pag-ibig na ito, umaga't gabi, magpakailanman.
Panginoong Lu. Hanapin si Yao Yao, ang nanay ni Yao Yao, ang tunay na small cap, ang nanay ni Yao Yao, ang tunay na small cap. Yao Yao. Yao Yao, hintayin mo ako. Ano ba ang nagawa ko? Tatay, para sa kwintas na ito, nakakuha ako ng 100. At, sapat na iyon. Bakit ang bata mo pa? Mahilig ka na sa mga material na bagay? Pwede bang maging mas matino ka? Maliit na takip. Pasensya na. Pasensya na. Hindi ko siya napangalagaan. Ang aming anak. Pasensya na. Birthday ko ngayon. Ayoko kitang makita. Tao, umalis ka na. Bakit ba? Wala ni isa sa inyo ang naniniwala sa akin. Sawa na. Ako. Kiao Yao. Bakit puro kasinungalingan na ang sinasabi mo ngayon? Paano kaya kita mamahalin, Papa? Simula ngayon, umalis ka na sa pamilyang Lu. Ako. Naalala ko na. Ang alaala mula sa nakaraang buhay ko. Muli akong isinilang. Yao Yao. Huwag kang mapahamak. Yao Yao. Yao Yao. Nanay. Nasaan si Yao Yao? Nasaan si Yao Yao? Wei Yu. Nandito ka na pala, ang batang si Kiao Yao. Aba, may ganang humingi pa siya sa akin. Anong sinasabi niya? Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Nasaan si Yao Yao? Phew phew. Matagal ko nang alam. Sasamahan ko si Kiao Yao. Sinadya niyang patirahin ako. Tapos, umalis na sila kanina pa. Mabuti naman. Mabuti naman at okay lang si Yao Yao. Anong oras na ba? Sinabi mo pa yan. Aba, hindi mo ba alam kung sino ka? Mamamatay na ba ako? Mama, alam mo ba? Ang batang may takip ng bote. Si Yaya pala iyon. Dalawa, mas gugustuhin ko pang mamatay. Kaysa hayaang masaktan si Yaya. Isang hiblaman lang ng buhok. Tay, ayos ka lang ba? Ano iyon? Tumakas si Kiao Yao. Bakit mo sinisisi si Rui Rui? Niloko mo ako ng gusto. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Sobrang nagtitiwala ako sa ate ko. Pinag-imbestigahan kita mismo, tungkol sa bagay na iyon. Ikaw naman, nakipagsagwatan ka kay Mama Lurui, para lokohin ako. Sino ang nasa harapan mo? Daldalera ka. Si Fiu ba? Iyo ah. Ako ang totoong kapatid mo. Mas pinaniniwalaan mo pa ang isang estranghero, kaysa sa akin. Huwag ka nang magpanggap, alam ko na ang mga bagay na ito. Nalaman na namin ang lahat. Ang anak ni Xiao Pinggay ay si Yao Yao. Ang ina ni Lurui ay hindi naman pala buntis noon. Siya ay anak mo sa ibang lalaki. Sobrang tiwala ko sa ate ko. Para lang makapasok ang anak niya sa pamilya Lu. Gumamit siya ng ganoong paraan. Wei Yu. Ako lang naman ako. Pinoprotektahan mo ng mabuti ang iyong anak na babae. Ako naman. Pinatira mo siya sa pamilya Lu. Anong klaseng buhay ang naranasan niya? Pati na. Pinilit mo pa akong patayin siya gamit ang sarili kong mga kamay. Wei Yu. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Noon. Si Mama. Ayaw akong pakasalin sa lalaking mahal ko. Pero, buntis na pala ako noon. Dahil sa kawalan ng pag-asa. Wala na akong nagawa, kaya napunta ako sa maling landas. Si Yao Yao. Sisisihin mo ang nanay ni Kiao Yao. Anong karapatan niya? Sisisihin mo ang nanay ni Kiao Yao. Napakaswerte niya na maikasal sa iyo. Dito sa bahay, basta nandyan siya. Hindi ako ang masusunod. Para sa sarili kong kapakanan, pinalayas ko siya. May mali ba sa ginawa ko? Kapakanan. Para lang sa kapakanang iyan? Tay, huwag kang maniwala sa mga pinagsasabi ni tita. Imposible naman kay tita. Posible kay mama ko. Ako ang tunay mong anak. Huwag mo akong tawaging papa. Pareho kayong masama ng nanay mo. Pareho kayong gahaman. Sa lubong, nakita mo lang akong ganyan. Kay Yoyoy, walang pakialam. Malamig. Masaya ka, di ba? Hindi ako. Ikaw ang nag-udyok sa akin, na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Yao Yao. Sisikmurain kita. Ruri, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Wei Yu, mag-usap tayo ng maayos. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Lu Wei Yu. Ang lahat ng ito
Ikaw din naman ang may gawa nito. Sinaktan mo si Xiao Yao at ang kanyang ina. Ang pinakamalala. Hindi ba't ikaw iyon? Kung nagtiwala ka lang sana sa kanya. Kakausapin ko siya ng bukas palad. Kayo ba? Magkakamali pa? Kasalanan ko. Lahat ng kasalanan ko to. Hahanapin ko si Yao Yao. Magpapaumanhin ako sa kanya. Papatawarin niya kaya ako. Kaya niya iyon. Yao Yao. Paano? Natatakot ka na ba? Hindi ako natatakot. Nasa labas na ang tatay mo, at naghihintay ng 3 araw at 3 gabi na. Gusto mo bang makita siya? Tita Fu. Ako ay nanaginip ng napakahaba-haba. Kwento mo naman. Napanaginipan ko na. Ako ay patay na. Patay na. Nandito ako. Hindi ka mamamatay. Pero wala ka sa panaginip ko. Tita Fu. Mabuti naman. Mabuti naman at nakilala kita. Kung hindi ka sana umalis sa pamilya Lu, hindi kita iniwan, Papa. Akala ko sana, masaya ka na. Tapos, hindi na ako lilitaw sa tabi mo. Tita Fu. Ano ang ibig mong sabihin? Kaya naman pala para kang multo. Aba. Anak pala siya ng matandang kaibigan ko. Tita Fu, kilala mo ba si Mama? Kilala ko nga siya. At higit pa doon, matalik naming magkaibigan. Nakakalungkot lang. Sayang naman. Gusto ko siyang pag-aralin sa ibang bansa. Pero gusto niyang manatili sa Pilipinas at maghintay sa isang pangako. Matagal ko na siyang sinabihan. Ang mga lalaki, hindi basta-basta dapat pakikipagrelasyon. Paglaki mo, dapat kang maging maingat sa pagpili ng lalaki para sa iyo. Ang aking ina ay may masamang pananaw. Tita Fu, ayaw ko siyang makita. Okay. Pakisabi mo sa kanya. Para sa kanya. Anong sasabihin? Puso. Yao Yao, dumating na ba si Yao Yao? Lu Huiyu, matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi mo babalak, nabatiin muna ako. Ang sampal na ito, para kay Mama Yao para sa iyo. Sobrang gusto kanya. Para sa iyo, tinalikuran niya ang kanyang karera. Pero ganito mo siya ginagantihan. Ang sampal na ito, para kay Yao Yao. Ikaw ang Diyos sa puso niya. Pero paulit-ulit, mo siyang pinabayaan. Ang sampal na ito, gusto kong ibigay sa iyo. Naiinis lang ako sa iyo pag nakikita kita. Tanga, ang bobo mo, gago ka. Tapos na ba ang pagsuntok? Pwede ko na bang makita si Yao Yao? Si Yao Yao ay umiiyak ngayon sa bahay. Nang nasa bahay pa ako, ayaw na ayaw niyang umiyak. Pero, nang palabas na ako, ang sakit-sakit ng pag-iyak niya. Lu Huiyu. Talagang sinayang mo ang lahat ng inaasahan niya at pinagkaisahan. Gusto ko lang naman makapag-usap sa kanya ng harapan. Sabi niya, balak niya sanang patawarin ka. Pero, nanaginip siya. Sa panaginip namatay siya. Kung patatawarin ka niya, mahihirapang patawarin niya ang sarili niya. Si Yao Yao. Aalagaan ko siya. Ikaw, huwag ka nang magpakita sa harapan niya.
Ni isang salita, ayaw na niyang sabihin sa akin. Dapat kang magpasalamat na nagpakita ako. Nga, noong nakaraang buhay, hindi nagpakita si Fuq. Si Yao Yao ang nagbigay sa akin ng bone marrow. Tapos, namatay siya sa aking birthday party. Lu Huiyu, dapat ka nang mamatay. Merong isang ama na tulad mo si Yao Yao. Tunay na isang sakit siya sa buong buhay niya. Alam ko na. Ito ang paborito ni Yao Yao. Maaari mo ba itong ibigay sa kanya para sa akin? Gusto ko lang na makapag-iwan pa ng isang bagay para sa kanya. Ibibigay ko ito sa kanya para sa iyo. Pero depende na kung tatanggapin niya. Hindi ako sigurado. Ang pagkikita ninyo ni Yao Yao ay isang pagpapalad sa amin. Kung gayon, maging isang kwalipikadong buhay na patay. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harap niya. CJ. Yao Yao. At paumanhin po, Itay. Magbabayad sala po si Itay. Huiyu. Kailangan mong maging matatag. Magsusumamo ako kay Yao Yao. Alam ko na nagkamali ako. Humingi ako ng tulong kay Yao Yao para iligtas ka. Nanay, huwag mo nang istorbohin si Yao Yao. Nasa gitna siya ng pag-shoot na yon. Hay naku, anak, bakit ka naman ganyan katanga? Nasaan ang ate ko at si Luru? Huwag kang mag-alala. Ginawa ko na ang lahat ayon sa sinabi mo. Pinalayas ko na silang lahat. Ang dalawang ito, maraming gulo ang ginawa. Hindi ko na rin sila. Kilala mo lang ngayon. Nay. Mula ngayon, ipaalaga na kita kay Weixin. Huwag mong guguluhin si Yao Yao. Ito ang utang namin. Ang utang ng pamilyang Lu sa kanya. CJ, pangako ko sa iyo. Anak ko. Huiyu. Yao Yao. Naalala ko na ang lahat ng aking mga alaala sa nakaraan. Noong nakaraan, pagkatapos ng iyong pagkamatay, naisipan kong alamin ang katotohanan. Nang malaman ko na ang nanay mo, pala ang Little Cap, pinagsisihan ko ng gusto. Tapos, pumunta na ako rito para samahan ka. Huiyu. Naririnig mo ba ako? Huiyu, nanay. Pagdating kay Yao Yao, kung may mangyari man sa kanya, siguraduhin protektahan mo siya. Huiyu. Huiyu. Bakit kaya hindi ako namatay? Huiyu. Ano sa tingin mo? Paano ako nabuhay? Nanay. Bakit hindi ka nagsasalita? Si Yao Yao. Yao Yao. Nan. Si Yao Yao. Siya ang nagbigay sa iyo ng bone marrow. Ayaw niya sana akong magpaalam sa iyo. Nanay, paano mo naman pinayagan si Yao Yao na magbigay ng bone marrow? Nakakasama yon sa katawan niya. Gaano kalaki ang epekto nito? Napakabata pa niya. Hindi ko pa kailanman nagagawa iyon sa kanya. Paano ko matatanggap ang bone marrow niya? Siya ang nagpumilit na mag-donate. Sinabi ko na bibigyan ko siya ng pera. Nagsorry na rin ako sa kanya. Pinakiusapan ko pa siyang huwag umalis, pero tinanggihan niya lahat. Iniwan niya ito para sa iyo. Lola. Nakaraan na ang nangyari. Huwag mo nang sabihin sa kanya na ako ang nagligtas sa kanya. Kahit nahulaan din niya. At ang kwintas na ito, isauli mo na sa kanya. Yao Yao. Alam naming nagkamali kami. Patawarin mo na kami. Ang mga pananakit, pinapatawad ko na. Pasensya na, Yao Yao.
May sinabi pa ba siya? Sabi niya, ang kwintas na ito ay wala nang kahulugan sa kanya. Yaoyaw. Pagkatapos ibigay ni Yaoyaw sa akin ang bone marrow, nabuhay ako. Pero madalas kong nararamdaman na mas mabuti pa kung namatay na lang ako sa gitna. Pero si Yaoyaw nga ang nagbigay ng buhay sa akin. Parang parusa niya ito na hindi ako maaaring mamatay. Susunod naman po ang bagong kasal ay magtataas ng kopang may alak. Pagpalain sana ang mag-asawa at magkaroon ng mahaba at masayang buhay, magpakailanman. Ngayon ang kasal ni Yaoyaw. Ang makarinig dito ng palihim ay isang biyaya na. Ngayon ang kasal ni Yaoyaw. Ang makarinig dito ng palihim ay isang biyaya na. Nabalitaan ko, ang lalaking pinakasalan ni Yaoyaw ay napakabait sa kanya. Sa loob ng maraming taon, kahit madalas namin siyang makita sa telebisyon, hindi na namin siya muli nakita pa. Katapusan, noong una, ihintayin ko pa rin siya sa kanyang mga pagtatanghal, pero parang alam na alam niya, lagi na naroon ako. Tapos hindi na siya lalabas. Si Yaoyaw, siya. Galit ka pa rin ba sa akin? Tumakas na tayo, mahuhuli tayo ni Tita Few. Paniguradong mapapagalitan tayo ng gusto. Alam mong mapapagalitan kayo, tapos tatakas pa kayo. Kasi, maghahoneymoon na kami. Yaoyaw. Sana'y maging masaya ka.